dahil malapit na mag-summer, ay bumiyahe tayo ng tag-ulan. Iba na talaga ang panahon ngayon. Pero kahit ganoon, hindi pa rin tayo nagpigilan sa paglalakbay. Grabe, wala Marikina. Let's go. Ay bumiyahe ulit tayo patungong silang bahagi ng Luzon. Sinagupa ang walang pumpay na ulan. This is the ultimate ride of ride goal. Inuulan buong araw. At binati ang napakagandang daluyong ng karagatan. Dahil sa episode na ito, ay bumiyahe tayo sa surfing capital of the Philippines, ang Baler, Aurora. Hindi lang puro motor ang inatupag natin, dahil pati na rin ang pag-akyat ng bundok ay pinalagan natin. Kung kaya't, ano pang inaantay nyo? Tara natin samahan nyo ulit kami sa maulang biyahe natin papuntang Baler. Medyo late na tayo nakalabas ng bahay. Alas 8 ngayon. At tayo ngayon ay nasa San Mateo muna. Dahil nagkabit tayo ng mga natanggal na screw. And kasama pa rin natin ang pinakamalakas na OBR. Ayan o, naririnig na siya. And punta tayo ngayon ng, kita nyo naman sa thumbnail, Baler. At meron na lang tayong 6 hours and 59 minutes. Napakalapit na lang nun. Let's go. May araw na, di ba? Nakakapanibago kasi normally pagka ganitong ride namin, gabi kami umaalis eh. Pero dahil somewhere in Aurora tayo at medyo napuntahan na rin natin yung Baler, subukan lang natin na bumalik ulit ang Baler. Ganito yung panahon. Kung diretso tayo uulan, ito parang hindi naman. Tayo sa kaliwa. Sadali ang ulan. Hindi yan. Eh ang kaso, inulan kami. Narinig niyo ba kami? Dumaan tayo ng Commonwealth, Regalado, tapos backdoor tayo dadaan. Siyempre, yung ride na to, aasahan na namin na all throughout ng ating biyahe ay uulan. Parang katulad ng nag-north loop tayo. So naglalagay tayo ng mga silicone dahil para hindi mapasukan ng ating mga gadgets. And so kung gusto nyo na medyo, kung may mga camera kayo, lalagay ko yung link. So silicone lang siya, ginagamit pang swimming. So nare-recycle siya. Ilang beses na namin nagamit to. Okay pa naman, dumidikit pa naman yung ibang mga paddings niya. So ganyan lang, lalagay nyo lang siyang ganyan. Tapos yan, dasal na lang na hindi mapasukan ng tubig. Pero so far, sa experience namin, hindi naman napapasukan kasi parang homophobic. Ano tawag doon? Hydrophobic. Hydrophobic yung itong mga silicone. Tapos, itong sa sapatos namin, ito yung link niya. Diba? Lahat na ng link natin para kumita kami. De, joke lang. Para makatulong na rin sa inyo. At ngayong malapit ng tag-ulan, ngayon parang naghalo yung init tapos lamig. Kaya nagkaroon ng low pressure area. Tapos tong jacket namin, ayan. Ito yung link yan. Subok na natin to. Nang beses na natin nagamit to at hindi naman tayo nababasa. So ngayon, ride natin. Sarap mag-ride kapag umuulan. Alam niyo yun? Alam niyo yung feeling na parang binibendisyonan kayo. Pero so far, chill lang naman. Hindi naman tayo nagmamadali. At meron tayong estimated time of arrival sa Baler, Aurora ng alas 4. At meron naman tayong naka-check-in na tayo. Kami yung rider na hindi natitigil mag-ride kahit umulan umaraw. Kasi we love inconvenience. Alright, so we are so waterproof now. At let's go. Ito may outfit mo, love. Outfit check.
Outfit check. So itong bag na to, waterproof din siya. So ito rin yung leak. Ayan, di ba? Kahit anong tubig yan. Kasi yan na yung pinaka material niya. Let's go! Alas 9 na pala. Oo. At kung bago ka sa channel namin, we are Ride Conan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, love, Please do comment, like, share, and subscribe. Habang tayo inuulan, papuntang Baler. Pero saglit na lang to. Let's go! Ewan ko na lang, mabasa pa tayo nito talaga. Ulan! Nasaan yung ulan? Wala na. At syempre, nagpapasalamat kami sa mga nanonood sa inyo. Dahil sa inyo is nagagawa namin tong mga bagay na to kasama ang ating OBR. Ang pinakamalapit na OBR na pwede nyo makilala sa buong buhay nyo. At biyahe muna tayo dahil medyo nakakaramdam na tayo ng paninikip ng dibdib sa office. Charot. Nakakaramdam na tayo ng itch na bumiyahe ulit dahil medyo natetenga tayo sa office eh. Hindi natin nararamdaman na buhay tayo eh. Eto, buhay na buhay tayo. Umulan, umaraw, humangin, bumaha, bumagyo, lumindol, lahat na. Lalaki ng pipe po. Let's go, let's go, let's go. Parang ano to North Loop all over again. Sa mga hindi pa nakakapanood ng North Loop, kung bakit namin lagi sinasabi na parang medyo ano lang to, medyo light lang yung panahon na to. Eto po ang aming pinagdaanan ng North Loop kami. Dire-diretso kami inulan mula umaga hanggang gabi. Yan, 4 na araw kami inulan yan. Pero okay lang din naman. At medyo nagkaroon ng mini introduction ng mga lugar na napuntahan natin. Dahil next time, pupuntahin natin isa-isa yan. Yun lang. Sabay. We are now at Norsagaray, Bulacan. At dire-diretso pa rin tayo. At kung papansin nyo, medyo gloomy ang panahon. Pero okay lang yon. Meron na lang tayong 196 kilometers. Oras natin ngayon is 9:36. Estimated time of arrival is 3:26 ng hapon. Pero baka magtagal yan. Baka mag 4:30, 4 PM. Okay lang naman. Alright, so dire-diretso pa tayo. At wala na kayo sa plastic, diba? Dahil meron na tayong silicone na pinakita namin sa inyo kanina. Alright, 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 alright. Let's go, let's go. So, dahil sobrang chill natin, nandito na pa lang tayo sa Barangay Pulo Road, Bulacan. Nadaanan na namin to dati nung pumunta kami ng norte. At medyo, yun yung panahon, di ba? Napaka-gloomy. Yan ang pinakamagandang araw na pwede nyong ma-experience pag nagmamotor. Di ba, love? Yes, love. At sinasama namin kayo sa aming biyahe, sa aming buhay. Dahil napakasarap mabuhay. Right? Hi. Mararamdaman mo yung pressure, mararamdaman mo yung saya, mararamdaman mo yung pighati, mararamdaman mo yung mararamdaman mo kahit ano. This is an experience na dapat ma-experience natin. Right, love? Right. What's your kasabihan? Mag-travel ka habang bata ka para may iyayabang kapag tumanda ka. Alala ko may kasabihan ka nung sa Alaminos. Alin yan? Sabi early bird catches the early worm. Sabi mo, Early bird catches the worm. I am not the bird. So yun, balik ka na mamaya. Alright, good morning. At nandito tayo sa San Rafael, Bulacan. Dumaan tayo sa bayan-bayan, sa likod, Regalado, Fairview. Hindi na namin napakita sa inyo yung kondisyon ng kalsada dahil medyo parang lutang pa kami nun. Ngayon medyo okay na, kahit umuulan. Tumalab! Yes, love. Alright, so diretso pa tayo, diretso. Alright, let's go! Ito yung mga kalsada na bihira lang natin daanan, pero napakaganda. Kung mapapansin nyo ngayon, parang makakita tayo dito ng mga rice terraces dun, oh. Boom! Kaso, kapalit nun, mga barag-barag na kalsada dito. At baka mamaya makadaan pa tayo sa kalsadang napunuan ng tubig dahil umuulan ngayon. Ay, dito tayo na nadaan, no? Oo, dito tayo dumaan. Hindi pa rin naayos. Matagal na nang huli naming daan dito sa kahabaan ng kalsadang ito. Di ba? Napakaganda dito. Napakalawak. Ang lalaki ng poste ng warehouse. Sayang lang at inuulan tayo. Napakaganda ng kalsadang ito dahil malawak na mga palayan ang matatanaw mo rito.
Alright, kung nakikita nyo, nasa Plaridel Bypass na tayo. Ang ganda pala dumaan doon. Kasi nung last time na experience namin, sobrang hirap ng kalsada doon. Sobrang malubak. Pero ngayon medyo okay na. Siguro na-tsempohan din natin na medyo maulan ngayon. Kaya konti lang yung mga nakasabayan natin sa daan. Pero so far, so good. Dire-diretso na nag-ibiyahe natin. Parang 2 hours tayong bumiyahe mula sa San Mateo. Kasi may inayos lang tayo sa San Mateo kanina. Tapos ngayon, after 2 hours, nasa Plaridel Bypass na tayo. Kakanan na rin tayo dyan. Palabas na tayo ng Bulacan. At dire-diretso na tayo Nueva Ecija hanggang makarating tayo ng Aurora, Baler. This is the ultimate ride of ride goal. Inuulan buong araw. Nice one. Robinsons, Gapan, straight ahead, 34 kilometers. Let's go! At sa mga nagtatanong kung bakit malakas ang aking boses, love! Para alive na alive. Para alive na alive, kailangan yun! Para yung energy natin, superb! Superb. Superb! Energy of superb! Bulacan's Prime House. Garlic lang ganito. Sarap. Sarap. Ano lang silo? Uy. Okay. Tara, let's go! Alright. So, malaking tulong talaga na meron tayong AOC C6 Pro. Kasi kung mapapansin nyo, parang may ginagawa dito. Pinapaikot tayo. Yung AOC C6 Pro pala natin is ano siya, IP64 or basta pwedeng Waterproof. pwedeng mabasa ng ulan dire-diretso. Nasubukan na namin siya. At Alam mo medyo yung- traffic. Alala mo yung cellphone mo dati? Oo, kaudog-udog. Sinusupot. Yun yung wala pang AOG. Kaudog-udog na eh. Alright, nakikita na natin sa harapan ang arko ulit ng Nueva Ecija habang umulan. Uy, pareho tayo ng helmet, love. Umulan sa Nueva Ecija. Woo! Lupit. Tapos pasok na rin tayo ng Gapan. After 9, 10, 11, 3 hours nakarating na tayo dito sa Nueva Ecija. At pasok na rin tayo ng Gapan City. Iyon nagbago na sila ng font ng Gapan. Mabuhay Gapan. Let's go, dire-diretso pa tayo. At kain muna tayo dahil di pa tayo nag-aalmusal. Sabay na namin to sa tanghalian. Brunch. Let's go. Alright. Nandito na tayo sa San Leonardo, Nueva Ecija. At gumagana na yung mga flood control. Lupit, tara, let's go. Alright, so this is our breakfast and lunch together. Breakfast lunch. Breakfast lunch. Habang inuulan pa rin kami. Hindi ka may sabaw? Oo. Hindi ka naman. Inabutan na rin tayo ng tanghalian at papaitang kambing ang ating ulam. Masarap sa panahong maulan. So yun, tapos na tayo kumain sa Morris Kambingan, love. At kumain ulit si Lars ng papaitan. Kamusta ang papaitan, love? Sarap. Legit. Legit? Tapos Legit? sabaw eh. Kambing. Kaya nga eh. Let's go. Grabe. 3 hours pa tayo. 3 hours and 42 minutes. Ito yung papaitan, kulay green. Alam mong legit. Legit. Alright, so pinapadaan tayo dito sa may Fort Magsaysay dahil mas mabilis ata ito. Dito tayo dadaan. Ay, wait lang. Parang hindi ko nga na-check kung saan to eh. Pabaler ba to? Parang hindi ko alam. Pabaler pa ba to? Pabaler ka pa ba? Ah, okay. Alternate road. Let's go. Alternate road lang pala to. Woo! Ultimate riding experience. Alam na namin na may low pressure pero hindi namin alam na magtutuloy-tuloy siya. Pero dahil nga pupunta tayo ng Aurora, alam naman natin na laging inuulan ng Aurora. Nung huling Aurora natin, inulan din tayo. Diba? Oo. Malapit na tayo. Nung pumunta tayo ng Kasiguran, inulan tayo sa Baler. Tapos nawala yung ulan nung nasa Kasiguran na tayo. Let's go. Alright, nasa Cabanatuan City na tayo. Time check, it's 12:28 na pala tayo. Cabanatuan City. Let's go. Meron na tayong 3 hours and 8 minutes. Let's go. So, medyo namamalata tayo. Pero malapit na tayo. Nakikita na natin yung signage. Baler, Aurora. 115 kilometers. Castañeda, Nueva Ecija.
67 kilometers, Pantabangan, Nueva Ecija 42 kilometers, kaya kakanan na tayo, love. Woo! Lapit na lang yun, 110 kilometers. Pabugso-bugso pa rin ang ulan, kung kaya't enjoy na lang namin ang biyahe nito. Hindi naman tayo nababasa dahil sa kapote natin, kung kaya't hindi na kami nangamba. At papalabas na tayo ng bayan ng Rizal ata, Rizal. Kasi tinan mo sa likod, Rizal. Rizal? Rizal. Nice one, Rizal, Nueva Ecija. At papasok na tayo ng Pantabangan. Boom, 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 boom. Welcome to Pantabangan, Nueva Ecija. So nakapunta na tayo dito dati at kumain tayo somewhere overlooking sa Pantabangan. So napunta natin yung dulo ng Aurora sa taas, tapos yung Baler naman ngayon. Dahil yung pumunta rin tayo ng Kasiguran, sinabi natin na lab na pupunta rin tayo ng Baler. Diba lab? Yes, sir. Hindi namin inaasahan na ganito yung Baler na madadatan namin, pero so far okay naman. Cool ang weather. At nakakapote naman kami. Napakasarap ng kalsada dito papuntang Baler, Aurora. Ganda eh. Parang ano yun, papagano'n ka na lang eh. Ang ganda ng ano. Ganda, love, ang ganda naman dito, love. Sir. Parang iba yung feeling ngayon kasi kakatapos lang ng ulan, tsaka medyo malamig. Oo. Nung nakaraan kasi medyo mainit eh, no? Yes. Inubutol lang tayo ng ulan sa Baler. Pero ngayon papuntang Baler, inuulan tayo. Tapos malapit na tayo sa Baler, medyo nagkakaroon ng magandang panahon. Malamig. Tapos gloomy. Grabe, sarap. So, nakarating na tayo dito sa marker ng Welcome to Aurora. Wait lang, picture pa rin. Welcome to Aurora. Dito tingin ako dun. Aurora again. So, let's go. And diretso na daw tayo. Meron na lang daw tayong 1 hour and 9 minutes. At etong part na to is na videohan na rin namin siya nung pumunta tayo ng Kasiguran. At ito ay Kanili Diayo Dam. Dam. So, nung napuntahan namin to, medyo okay yung panahon, medyo kitang-kita yung kagandahan ng ano. Pero so far ngayon, kapat bang dumiretso tayo? Nice one. Yun, pinagbigyan tayo dahil one way lang to. So kailangan nating magbigayan dahil para maprotektahan yung ay nako po, maprotektahan yung dam sa pressure at bigat ng mga dumadaan. So, as usual sa ulit, inuulan ulit tayo dito sa dam. Di ba, love? Yes, love. Ano yung nararamdaman mo? Nakabalik tayo inuulan dito. I feel at home. Feel at home. So, sa mga nagbabalak na pumunta ng Aurora, expect nyo na merong 90% chance na ulan at 10% lang yung mostly na hindi ulanin. Dahil tong part na to is nakaharap sa Pacific Ocean at sila yung parang nakakatanggap lagi ng amihan, ng mga pag-uulan at kung ano-ano pa. So yun, dire-diretso na lang tayo. At meron na lang tayong 42 kilometers bago makarating sa ating tutuluyan. Mabuti at nakapag-reserve na tayo ng ating tutuluyan para hindi na tayo problema maghahanap-hanap pa pag mga ganitong umuulan. Aurora. Sarap magmotor pag umuulan.
Alright, so inuulan na tayo ng malakas at tumahangin ng mga puno-puno, pero okay lang at nagka-fog yan, love, no? Oo, fog. Nasa bundok na tayo, pababa na tayo. Parang yung Baler, parang kahalintulad nung ano, Real Quezon din yung parang vibes pag umuulan. Pero yun, lakas ng ulan. Grabe, fog, love, oh. Kaya nga. Ulap na yun eh. Lakas ng hangin. Oh, may bagyo ba? Wala naman bagyo. Low pressure area. Nice one. Sarap niya maligo sa dagat. Dire-diretso pa tayo habang umuulan ng malakas. Ulan na to eh. So, tumigil muna tayo dito sa kahabaan ng Maria Aurora Baler Provincial Road. So, Baler na tayo? 7.4 kilometers na. Dito na tayo sa Baler. At yun, medyo ano na tayo, slowly but surely, at tumatayo-tayo tayo dahil nakaramdaman tayo ng awit. Pero so far, all good. Ay di, wala pa tayo sa Baler, 20 kilometers pa. So let's go, tara. Hindi mo, inasal Baler yan. Maria Aurora ata tayo, nasa Maria Aurora. Maria Aurora, Aurora. Wait lang, video lang kita dyan. Picturean din kita. Ang gusto natin na jacket ng kapote. So yung kapote na yan, makikita nyo sa link na yan. Yan, ayun, pati rin yung bag na yan, waterproof. Lahat kami waterproof, pati yung sa sapatos namin waterproof, pantalon waterproof. So yun, we are all waterproof, ready for rainy day ride. So ngayon medyo nagkaroon na ng low pressure area, pero wala pa naman, hindi pa naman official na tag-ulan dahil magsa-summer pa nga lang eh. Ba't ka nagagalit? Wala, sine-explain ko lang. Tara, let's go. Let's go. Yun o, Saint Santo Tomas Elementary School, Maria Aurora, Aurora. Aurora pala, Aurora. So nandito na tayo sa signage na Tubaler, diretso San Luis, kakaliwa, Tubaler via Reserva, kakaliwa. And pagkaliwa is to Dipakulaw. So kakaliwa po tayo dito, ano po. So yan, kaliwa po tayo dahil tayo ay nasa Maria Aurora. There's kung nakakita kami na nagtitinda ng pandesal, kumain muna kami. Lamig yung panahon, mainit na pandesal, napakasarap. Cheese. Ganito lang yung kami namin, kasiyahan sa buhay. Pabiyahe ng malayo, ulanin, bibili ng pandesal na mainit. Go! Wala ang audio natin sa mga oras na ito. Pero sa tagpong ito, ay nandito na rin tayo sa Baler, Aurora. Solid ang naging biyahe natin. Sobrang chill, halos sinabuyan na kami ng tubig sa walang humpay na ulan. Pero okay lang, at least meron na tayong tutuluyan dito kaharap ng Sabang Beach. Hayas Lodge. So maraming mga surfer nandito sa area na to. Kaya pansin nyo medyo open space lang. Tapos ito yung tinulayan natin. Ito yung tinulayan natin. Yan. Napakaangas, diba? Mula dito hanggang feeling ko by ano to, good for 4 na 6, 7, 8. Medyo naswertuhan lang natin kasi hindi ata ngayon peak season. Nakuha lang natin siya ng 1.5. So ito yung room natin. Hindi naman tayo naglalagi dito. Kailangan lang natin malagyan mga gamit kasi may aircon naman. Tapos yung CR natin nila, yung basic lang naman. So, wala namang water heater. Ligo na lang tayo ng umaga. So yun. Tapos ito ang pinakamagandang part dito. Maglabas ako dito sa kwarto. Bukas
Ito yung premyo ng pagbabad namin ng buong araw sa biyahe at pag-uulan. Ang masaksihan, ang napakagandang karagatan at dalampasigan ng Sabang Beach dito sa Baler. Ang galing nga at parang hindi umuulan nang kami makarating dito. Parang nakareserba sa mga taong porsigidong makarating kahit umaraw man o ulanin papunta rito. Punta namin dito sa Baler nung nag-North Loop kami, tapos sabi namin na babalikan namin ng Baler. Ayan, babalikan na namin Baler. Tapos doon tayo tumuloy sa Kaheya Surf Lodge. Tapat lang siya ng beach. Sa dinaanan natin kanina, sobrang lakas ng ulan. Ngayon, hapon di naman dito. Naglakad muna tayo somewhere doon sa dulo. Sa kinainan natin dati sa Bayview Hotel ata yun. So, ngayon, hanap tayo ng mga supplies habang hindi pa umuulan. Pero maambon no? Maambon na. So, malapit lang naman tayo. Tsaka yung ambon naman dito hindi yung malakas. Parang siguro na rin dahil sa low pressure area ngayon. Alright. Ha? Takas ng alon, no? Kaya nga eh. Dan. No? Sa ganitong kalamig at preskong panahon, napakasarap magkape. Mabuti na lang at kaharap ng ating tuluyan ay may coffee shop. Murder saglit at nagkape sa tapat mismo ng karagatan. Katapos ng mahabang biyahe, sarap magkape. Tapat ng dagat. Napakasarap, nakaka-refresh at parang panibagong perspektibo na naman ang ating nabuksan sa biyahe ito. Nagpahinga muna tayo sa ating kwarto at nang kinagabihan ay nilibot ulit natin ang lugar na ito. Nakapagpahinga na tayo at ngayon ikot-ikot muna tayo dito. Naglakad tayo dito sa gilid ng dalampasigan at hindi namin mamaya videoan namin yung binaanan namin kasi hindi namin tapos pero nakatalos tayo at punta tayo dun sa marker ng Baler di Balab. So nandito tayo ngayon sa esplanade ng Baler, Aurora. Sayang hindi umiilaw yung mga color. Dapat umiilaw siya. So mapapansin nyo, well designed tong sidewalk na to, diba? Ginawa nilang ganito, naka-wave para mas matibay sa pagpasok. Nakakarating na tayo din sa dulo at kita nyo tong napakagandang parang sculpture na to. Tapos meron din tong parang mga viewing deck din. Tapos may mga chill resto bar dyan sa gilid. Ito ata yung parang pinakabagong area dito sa Baler na parang successor ng mga businesses dun sa kabila na pinuntahan naman. Galing lang, parang very progressive ng area ng mga Baler. Dito talaga kilala ang Baler, the place of Philippine surfing. Medyo nalibot na natin ang baywalk ng Baler at napagpasya na rin natin na maghapunan sa kakabukas pa lang na restaurant nung araw na iyon. Malamig ang panahon, sakto ang timing namin nakakaunti ang tao at sinabayan pa namin ng mainit na sabaw ng sinigang. Kompleto Ricardo ang araw natin ngayon. Ulan, araw, at kung ano-ano pa. Pero hindi pa tayo nakakapagtampisaw sa dagat
Kung kaya nung kinaumagahan, ay yun kaagad ang inatupag namin. Ang Baler ay isang baybaying-baybayin na naging tanyag dahil sa Siege of Baler noong 1898 hanggang 1899, kung saan nagtagal ang laban ng mga Kastila at Pilipino kahit tapos na ang digmaan sa ibang lugar. Dito rin ipinanganak si Manuel L. Quezon. Ang Baler ay naging birthplace of surfing in the Philippines. Dahil noong 1970s, may mga Amerikanong surfers mula sa pelikulang Apocalypse Now na nakatuklas ng mga gandang alon doon. Iniwan nila ang ilang surfboards, kaya natuto at ipinagpatuloy ng mga locals ang surfing hanggang sumikat ito. Alright, so nakita nyo, tapos na tayo dito sa Caheyas Lodge, dito sa tapat ng Baler, Sabang Beach. At ngayon, para kumpletuhin ang ating paglalakbay dito sa Baler, subukan natin puntahan yung matagal ng lighthouse dito sa Baler, Aurora Lighthouse. So tara, let's go. So yun, tayo'y muli dediretso dito. 30 minutes bago makarating doon sa Aurora Lighthouse. At tumabas na tayo doon sa Caheyas Lodge. At dire-diretso tayo. At papatuyo muna tayo kasi medyo basayo pa rin yung damit natin mula nung kahapon na umulan. Kaya ayun, medyo maambon pa, ambon, pero feeling namin di naman na masyadong mabigat. Wala pa tayo dun sa malapit sa lighthouse, pero binabati na tayo ng mga nagtatayugang mga puno ng nyug. At ang ganda ng kalsada dito. Ngayon ay Sunday, overnight lang naman tayo sa Baler. At tumuloy tayo sa Caheyas Lodge. At Sunday, ikot-ikot muna tayo dito bago tayo umuwi ng Marikina, dahil pag umuwi tayo ngayon, maabutan natin yung medyo traffic sa San Leonardo at Gapan. So maganda sana kung medyo gabi na tayo makarating doon para ano na lang tayo, dire-diretso, hindi nakakapagod. So ito yung part ng Baler na hindi pa masyadong dinadayo, pero ang alam ko maganda rin tong area na to Digisit Beach. Tapos parang may malaking rock formation doon, no? So medyo malapit na daw tayo. Pasok tayo, love. Mag-hiking tayo daw papuntang Baler Lighthouse. Nakarating na tayo dito sa starting jump off, paakyat ng Aurora Lighthouse. Sa una, akala namin madali lang ang pag-akyat sa matarik na batuhan ng bundok. Ganyan katarik, Tapak ka dito, dyan, dito. Akala namin magtutuloy-tuloy na maganda ang panahon. Pero sa kalagitnaan ng aming pag-akyat ay biglang umulan. Nabutan tayo ng ulan dito. Pero tingnan natin kasi parang matagal yung ulan. Hoping for the best. Pwede natin lighthouse, tigil muna tayo. Heto na naman kami, basang-basa sa ulan. Pero dahil nga si ride yun tayo, in-enjoy na lang namin ang tagpong ito. Tumambay saglit sa itaas, natanaw ang lighthouse habang umuulan at bumaba ng bundok. Nakakaya gumulong dito, Nang umuulan din. We love the idea of this kind of day. Yeah. It's very, very memorable. It's very human. Tayo na sa Born to be Wild. Kita niyo yun? That's what you call adventure, man. Adventure. Akala namin, di namin mafe-feature ng maayos ang lighthouse.
dahil sa lakas ng ulan. Pero mabuti na lang, pinagbigyan tayong pasilipin ang napakagandang tanawin ito. Tunay nga na pabago-bago na ang panahon at klima ngayon. Di mo alam kung ulan, araw, babagyo ba, o hindi. Pero isa lang ang natutunan namin sa biyaheng ito. Kahit na ano bang ibato ng tadhana, ay manatili pa rin porsigido sa mga bagay na gustong marating at mapuntahan. Dahil yun lang ang tanging magdidikta ng kapalaran ng buhay mo at hindi ng mga nakapaligid sa'yo. At kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, ay lubos kami nagpapasalamat dahil malaking tulong ang panonood mo para sa matagal na namin pinapangarap na Philippine Loop sa inaharap. Muli, kami po ang RideCon na walang sawang nagpapaalala na ride safe lang.